Update sa assistance ng MMDA sa Holy Week Exodus, sidewalk clearing operations at mga road repairs ngayong Semana Santa. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Attorney Nunez, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at magandang tanghali po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Happy Holy Wednesday po. Sa inyo rin po. Una po sa lahat, kumusta po ang inyong pagbabantay at assistance ngayong Holy Week? Nararamdaman na po ba ang bigat ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila? Well, Ma'am, kanina, pag-observe namin at pag-monitor, especially along EDSA and other major thoroughfares, medyo maluwag po at nakakatuwa naman na mukhang marami na hong umalis nung weekend at pumunta na ng probinsya kasi kaninang umaga maluwag po yung EDSA and other major thoroughfares na binabantayan natin. So, ibig sabihin po niyan, marami na rin nakauwi sa probinsya nito sigurong weekends or kahapon at nung Lunes. Or baka sir, yung iba aalis pa lang mamaya or bukas. Inaasahan po ba natin yan na bibigat? Yes. Kasi po, ang lahat ng government offices, half day na po ngayon. Simula ngayong 12 o'clock. So definitely, yung mga galing sa mga government offices, definitely palabas na sila ngayong tanghali at pauwi. At siguro, uwi na rin diretso sa mga terminals, airports at sa kanilang probinsya. So yun po ang binabantay namin ngayon. Pero kaninang umaga po, maluwag pa. And patuloy po kaming nagmo-monitor ang Arunping Command Center, ang MMDA Metro Base. Nakatutok po kami sa mga malalaking terminal along EDSA, sa Pasay, Caloocan, EDSA Cubao, and also sa PITX. So ilan po in total ang nakadeploy ngayon sa mga lansangan at ano-ano po yung mga prioridad na lansangan ng MMDA ngayong Holy Week? Yes, ma'am. Ang napadeploy ho natin is a total of 2,274 personnel from MMDA, composed of traffic personnel, road emergency group, yung mga medics natin, and also yung mga sidewalk clearing group at yung MPCG namin na nag-a-assist po sa mga terminals. Lahat ng may malaking terminals, may mga MMDA po kami doon tumutulong sa mga pasahero para mabilis din yung pagbaba ng mga bagahe nila from their vehicles, especially sa mga taxi, para hindi po magkaroon ng matinding obstruction sa mga tapat ng malalaking provincial bus terminals. Sir, meron po ba kayong contingency plan at security measures ngayong Holy Week? Yes, ma'am. Unang-una, yung pagsara ho ng LRT Line 1 ngayon, kasama ho ang MMDA at ng LTFRB, DOTR, and LRTA sa pag-deploy ng mga buses along the routes ng LRT Line 1 and until now po nagpapaano pa si chairman kasi ang nakomit namin 4 lang pero we'll try our best na at least maka 20 na mga mag-augment na mga buses from our part sa aming ahensya, especially ngayong uwian ngayong hapon. So yun po ang piniprepare namin na contingency plan, especially dun sa linya ng LRT1, pati na rin dito sa EDSA kapag nakita namin maraming pasaherong mga stranded, magpapalabas kami ng mga buses. Kumusta naman po ang inyong sidewalk clearing operations? Magpapatuloy po ba ito ngayong Semana Santa? Yes, ma'am, especially dun sa mga dinadayong mga simbahan, especially ngayong Thursday, bukas po, kasi may mga marami yung nag-iikot, yung visita iglesia. So, nakatutok din doon kami bukas doon sa mga simbahan na dinadayo. So, we need to ensure na yung mga pupuntang bibisita sa mga simbahan, hindi po naka-obstruct at maayos ang pagkakapark nila. At iwasan din yung mga vendors na nasa gitna ng kalsada. So, we have to make sure na maluwag pa rin ang daloy ng trapiko at maayos ang pagkakapark nito sa mga, especially along the vicinity ng mga simbahan. Opo, minsan po may mga motorsiklo po, marami ho kayong nahuhuli. Ano po ba usually yung mga sasakyan na huhuli ninyo? At ano po yung
parang hindi nila alam kasi minsan sabi nila, oh may espasyo naman dyan, pwede kaming mag-park dito. Baka hindi ho sila aware dan sa mga lugar na bawal palang mag-park po doon ng kanilang mga sasakyan. Yes, Ma'am Nina. Usually po, kaya nagdadagdag kami ng deployment, lalong-lalo na yun sa mga tapat ng simbahan. Minsan po, lalo na kapag Webes, hindi talaga maiwasan na mag-overcrowding yung mga pumupunta at nagbibisita. Inaalaw namin kahit one lane. Huwag lang naman ho yung iba kasi 3 linya, 2 linya na ang na-occupy nila. And tinuturo namin sa tamang parking space kasi yung iba po talagang walang pakialam kung saan nila iniiwan yung mga sasakyan para mauna lamang. Sana ngayong Semana Santa mapakita rin nila yung disiplina, lalong-lalo na yung mga pumupunta sa iba't ibang simbahan. Alright. Inanunsyo din po ninyo ang 24-hour road repairs ngayong Holy Week. Saang mga lugar po ito at Yes, kailan po ma'am. ito magsisimula at matatapos? There will be 47 road repairs which will start this evening, alas 11 po. Yung mga areas na ito ay along EDSA, Commonwealth, Mindanao Ave, meron din ho sa Roas Boulevard, at dito sa Quirino Ave, sa C4, total of 47 po. Nakalagay naman ho yan sa ating MMDA website at pinalabas naman namin yung mga 47 areas kung saan po magkakaroon ng mga road repairs. Basically po, karamihan dito along EDSA and also may mga inalaw din ho namin yung mga water concessionaires tulad ng Manila Water, Maynila na mag-conduct ng kanilang maintenance ng mga leak sa kahabaan ng EDSA. Yun po, definitely marami yung mga DPWH na road repairs and maintenance na gagawin. Meron din yung mga bridges and flyovers na titingnan nila. So definitely may mga dala silang mga gamit. So may mga obstruction po along those venues and mga lugar na nabanggit. Okay, saan po? For example, sa EDSA, ano po yung aasahan natin na magkakaroon ng malaking obstruction at ilang lanes po kaya yung ma-occupy nila? Sa EDSA, halimbawa po dito sa EDSA northbound, sa Madison Street, Reliance Street, second lane from sidewalk, iba-iba po kasing linya, hindi naman the entire stretch. Ang iba, second lane from the center island, yung iba naman po beside bus lane, concrete barrier. So, hindi ho totally may mga linya lang hong ikukumpuni at kumbaga isisemento, magkakaroon ng road patching. So, yun po ang gagawin dito simula mamayang gabi hanggang 5 a.m. ng Monday next week. Oh, hanggang next week po itong mga repairs. Monday po. Simula mamayang gabi hanggang Lunes ng umaga po. So April 1 po. Yes. Hindi raw po ba ito makakaabala sa mga babalik sa Metro Manila pagkatapos ng undas? At ano po ang hakbang ninyo dito sakaling magsikip ang trapiko dahil sa mga road repairs na ito? Yes, ma'am. Definitely we'll strictly monitor and iikot din po ang aming traffic engineering to ensure that yung mga contractors na mag-undertake ng reblocking and repair sa mga major thoroughfares, especially along EDSA, Boni Serrano, Commonwealth, yung sa C4 and Ross Boulevard, may mga traffic marshals kasi binibigyan ho namin sila ng permit, itong mga contractors ng DPWH. Kasama ho sa requirement, dapat may traffic marshal sila or flagmen to ensure na maayos pa rin ang daloy ng trapiko. So, kapag nag-violate po sila dyan at wala silang mga traffic marshals, may multa po na ipapataw ang MMDA sa mga contractors na ito. Okay, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Holy Week? Yes, pasiguro lang ho, lalong-lalo na yung mga babiyahe, gagamit ng mga
private vehicles, please ensure that na-check nyo yung preno, yung langis ng mga sasakyan. Make sure that these are roadworthy na kayang ibiyahe sa malalayong lugar. And kung magkukumute kayo mamayang gabi or bukas papunta sa mga airports, provincial terminals at sa mga pantalan, siguraduhin po na meron na kayong reservation ng tickets. Marami pong nai-stranded sa mga terminals at airports na mga chance passengers. So, as early as dapat last week or ngayon, make sure na makakuha kayo ng reservation para hindi ko kayo mabala sa inyong mga biyahe. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA.